Circulate tayo eh. Oh. Ano ba problema nito, Rudy? Low power. Ha? Low power. Low power. Eh ito na si Kuya Nick eh. Si Kuya Nick yung taga buo natin ng ano, ng mga injection pump, yung taga overhaul natin. Ano nakita mo, Kuya Nick? Dito sa turbo po, Oh. nakita ko yung wastegate, may singaw. Singaw sa wastegate. Opo. Ano pa? Yan lang naman. Kaya mausok. Opo. Kaya mausok. Pero bakit nakabukas tong radiator mo? Ano bang gusto mong gawin dito sa radiator mo? Ha? Titingnan ko. Mekaniko ka ba? Titingnan ko yung... Teka, mekaniko ka ba? Opo. Kailan ka pa naging mekaniko? Mga 2002 Oh? siguro. Anong mga ginagawa mo? Yung mga yung... Ha? Bus, yung mga... Bus! yung mga shuttle. Shuttle! Opo. Matindi pala tong ginagawa nito. Tourist bus. Tourist bus? Oo. Kailan taong ka na mekaniko? Siguro mga dalawang Oh, dalawang dekada. nag-overheat ba to? Ha? Nag-overheat? Normal po yung bumubulak, yung Nag-overheat? yung bulwak na po yun, normal Oh. lang po yun. Normal ba yun? Hindi. Sige nga, i-restart mo nga. Tignan nga natin. Yan nga. Oh, sige nga, ikaw na yung magrevolusyon eh. Kasi Sige ikaw, nga. yung walang buhok ang nagrevolusyon dun eh. Sige nga, todo mo. Oh! Ano ba? Oh! Bakit ganun? Ha? Bumubula, bumubula. Sige, patayin mo na. Patayin mo na. Okay. Kuya Nick, ito, low power. Pero nag-overheat ba to? Ha? Nag-overheat ba to? Hindi naman, Hindi normal. naman. Normal naman. Eh, normal po ba yung bumubulwak na ganun? Normal ba lang po yun. Normal lang yun. Oo. Pero yung puro kalawang dito, Yan ay barado. oh, pero nakita mo yung bulwak hanggang dito lang, no? Opo. Bakit yung nakita ko sa YouTube hanggang dito yung bulwak? Normal po yun. Bakit ganon? Ano na po yun, Sharon na po yun. Bakit ganon yung bulwak niya? May singaw na po siguro ang nun, Alin? cylinder head gasket. Eh, singaw ang cylinder at gasket. Hindi, ganito mga kapatid para fair lang tayo, no? Ayoko sanang pag-usapan to, pero para fair lang tayo, yung i-revolution mo talaga ng ganong kalakas, yung yung makina mo, yung sobrang taas ng RPM, may tendency talaga, buksan mo muna, may tendency talaga na lumabas yung tubig. No, kung i-revolution mo, kasi gumagana yung water pump niyan eh. Diba? Eh sa tindi nung ikot ng water pump, tapos may pressure din talaga dito sa loob ng radiator, pero hindi galing doon sa makina yung pressure na yun kasi nga nagsisirculate yung tube. Circulate! Circulate! Diba? Natural lang yon na meron talagang lalabas na tubig doon kasi sobra yung revolution mo. Kaya nga dapat ang radiator may takip. Ibalik mo ngayon yung takip. Diba? Kuya Nick, pag ba yan ay tinakpan mo at nirevolusyon mo ng malakas, meron pa bang dyan, lalabas na tubig? Wala na po. Wala na. Okay. So, doon sa side na yon, tama naman yung sinasabi ni ha? Tama naman yung sinasabi niya. Kahit sabihin mo pang umabot dito yon, tama naman yung sinasabi niya. Pero ako naman, ang catch ko doon, sa sobrang dumi nung kanyang radiator, punong-puno ng kalawang yon, ikaw ba, bibili ka ba ng sasakyan na pagtingin mo pa lang sa radiator, puro kalawang na yung laman? Magdadalawang isip na po ako. Di ba? Yun ang akong nakikita kong problema doon, barado na yung radiator niya. Kaya tuloy ngayon, yung sinasabi na nagbabawas ng tubig tuwing gumabiyahe, normal daw yun, yung nagbabawas ng tubig. Normal ba yun? Hindi naman. Hindi yun ang hindi normal. Yun ang hindi normal. Dapat, hindi nagbabawas ng tubig. Ibig sabihin, pag nagbabawas ng tubig, may problema. Di ba? Pwedeng hindi pa siya mag-overheat, pero kapag naubos na talaga yung tubig or yung coolant, mag-overheat na siya. Kaya ang mangyayari dun sa may-ari nun, maya't maya, nagche-check siya ng tubig. Okay, so doon sa bumulwak na ganon, habang nire-revolusyon,
pwede yon, normal yon. Kasi nga, nirevolusyon mo nang walang takip yung radiator. Pero, eto po, yung unang start mo, at biglang bumulwak ng ganon, yun yung talagang back pressure na galing sa makina. Biro mo, kung yun ay meron pang thermostat, dapat sarado pa yun. Eh biglang bumulwak, ibig sabihin galing sa ilalim yung pressure na yun. Ha? Galing doon sa ilalim, yung pinapasukan ng tubig doon sa ilalim. Pero dahil sa may back pressure, dahil nga posible warp na yung cylinder head, may problema yung cylinder head nun, kaya bumulwak. Yun yung unang start. Ngayon yung bula-bula na pinapakita doon, iyon ay epekto nung sobrang duming radiator. Wala nang mapuntahan yung tubig, wala nang mapuntahan yung coolant, hindi na siya makasirculate ng maayos, kaya bumubula. At kaya din naman, malakas yung tapo ng tubig nung nirevolusyon, kasi nga po, wala nang mapuntahan yung tubig, hindi siya makasirculate ng maayos, puro kalawang na. Doon ba, Kuya Nick, sa napanood mo, maniniwala ka ba na yung radiator nun 100% na maayos? Ay, may problema po. May problema. No? Talagang kahit suksukin mo yon, Pindutin mo. puro kalawang pa rin. Kaya nga po ako, mga kapatid, hanggat maaari, palit talaga ng radiator. Tulad nito, bagong radiator to. Kahit na luma na yung Pajero, ang radiator niya, bago. Kasi, yung lumang nito, mga fins nito, yung lumang dinadaanan ng mga tubig, kahit yan ay suksukin mo ng suksukin, hindi mo naman matatanggal yung dumi nun eh. Nakikita mo ba yung pag nagpapakulukan ng tubig? Yung ilalim ng takure sa loob? Ano yung mga nakikita mo doon? Mga ano po, yung latak ng Latak, no? kalawang. Pero matigas yun di ba? O, pati yung thermos, pag nabasag yung thermos, di ba may nakikita ka sa loob ng thermos, yung matitigas na parang flakes, no? Na epekto yon nung mainit na liquid na nilalagay mo doon. Ganon din sa radiator. Kaya kahit na yan ay linisin mo, suksukin mo ng suksukin, tanggalin mo yung kalawang, malilinis siya pero hindi na siya 100% yung kanyang maayos na performance. So doon sa video na yon na maraming nagtatanong sa akin, bigyan ko raw yun ng ano ba tawag dito? Magbigay daw ako ng comments doon. Wala akong sinasabi sa kanilang dalawang mali. Opinion nila pareho yon. Naawa lang ako doon sa mekaniko kasi hindi niya ma-i-explain yung gusto niyang i-explain. Di ba? Tama naman yung sinasabi niya na hindi talaga normal yung makikita mo na puro kalawang. Di ba? Ngayon, sinubukan natin dito, ni-revolution mo, may lumabas. Kasi nga, umiikot yung water pump natin eh. Ito nga, bago pa radiator nito, may lumabas. Pero hindi yun nangangahulugan na yun ay back pressure. So, ibig sabihin, kung babiyahe ka ng sasakyan mo at walang takip ng radiator mo, maubos talaga ang tubig niyan. Lalo na kung talagang binibirit mo yan, mataas ang RPM mo. Di ba? Tama naman din yung nagbenta na hindi normal yung tanggalin mo yung takip ng radiator, i-revolution mo ng malakas. Ngayon, kaya lang naman talaga mataas ang tubig na ibinuga nun, barado na yung radiator sa kalawang eh. So mga kapatid, ito lang masasabi ko, ayoko nang habaan yung komento ko dito. Alam nyo po, yung mga vlogs ko, mula pa nung umpisa na ako'y nag-vlogs, marami na po dyan yung sinasabi ko na kung bibili kayo ng second hand na sasakyan, piliin nyo na talaga yung legit na nagtitinda or yung mga buy and sell. Marami na kaming ginawa dito sa Autorans na mga segunda manong sasakyan na galing sa mga buy and sell na sobrang dami ng problema. May pera kayo mga kapatid, huwag kayong bumili ng problema. Ang bili nyo sasakyan. Diba? Pagka yung nabibili yung mga sasakyan, doon pa lang sa radiator, nakita nyo na, puro kalawang yung radiator. Ibig sabihin, matagal nang hindi nagagamit yon. Ibig sabihin, naka-stack yun. Or, hindi talaga inaasikaso yun nung dating may-ari. Pag kinalawang ang radiator, kakalawangin din ang loob ng block. Kasi, cast iron yung block. Pag kinalawang yung loob ng block, kakalawangin din yung thermostat niyan. So, lahat ng mga tubo na dadaanan yan, pwedeng kalawangin. At isa pa pong pwedeng mangyari dyan, kalaunan, kakalawangin din yung gasket. Kasi yung gasket sa cylinder head, may mga metal doon sa butas. Nakikita mo ba yon? Okay. Yung sa butas na daanan ng tubig at langis, may metal yun eh. Parang sing-sing. May metal yun. Ngayon, kung ang dumadaan doon, tubig na may kalawang, kalaunan, kakalawangin din yun. Kaya pag nakabili kayo ng sasakyan, na sa unang tingin nyo pa lang, puro kalawang na yung radiator, pag-isipan nyo na. Hindi yan naaalagaan. Ngayon, kung merong magbebenta ng sasakyan, sasabihin, okay yan, maganda circulation yan, okay ang makina yan, mga kapatid, ang binili nyo doon, problema.
Ayan o. Tulad yan mga kapatid, nire-revolusyon namin kasi nga tinitignan namin yung usok doon sa tambucho, talagang mataas yung RPM. Pero dapat nakatakip yung radiator nyo kasi talagang mag-aagwasan yung tubig doon sa radiator. Yung nangyari po doon sa napanood nyo na nag-viral nga po yan, kasi po, kaya naman nag-viral yan, parang hindi maganda yung kanilang usapan. Parang suntok sa buwan yung mga pinag-uusapan nila. At lalo na po, yung mekaniko hindi niya ma-express yung gusto niyang sabihin, hindi niya maipaliwanag yung gusto niyang sabihin, at nandoon kasi siya sa lugar na hindi naman siya pwedeng magmalaki doon at maging matapang doon sa lugar na yon. So, merong hindi pagkakaunawaan doon sa dalawa, doon sa nagbebenta at doon sa mekaniko. Pero ako, ang masasabi ko lang mga kapatid, pag bibili kayo ng sasakyan, huwag kayong bumili ng problema. Sa umpisa pa lang, dalhin nyo na ang mekaniko. Huwag yung gano'n na naiuwi nyo na yung sasakyan, saka kayo ngayon magdadala ng mekaniko. Hindi na rin papayag din siguro yung nagbenta kapag kagano'n ng usapan. Diba? Kaya piliin nyo rin yung buy and sell. Piliin nyo yan. Maraming matitinong mga nagba-buy and sell. Pumunta kayo dun sa mga talagang legit na buy and seller para hindi kayo magkaroon ng ganyang problema. Pero kung ang labanan kasi ay as is where is, kung ganun nyo yun na napag-usapan, wala na kayong magagawa doon pagka as is where is yun. Di ba? Meron talagang ganong nagbebenta ng mga buy and sell as is where is. Kaya dapat mga kapatid, matuto rin kayong kumilatis ng mga bibili nyong mga sasakyan. Mga kapatid, ito pong Fortuner po na ito ay nanggaling pa po ng Tacloban. Ngayon habang bumabiyahe ito papunta dito sa Autorans, na-aksidente naman siya diyan sa Quezon. Ang talagang issue nito, kahit dun sa Tacloban ay hindi maayos-ayos ng mga talyer doon, pati kasa, ay yung kanyang ABS system. Kapag umaandar, pag namreno ka, umiingay yung module. No? Tapos pagdating dito sa gulong sa likuran, ay nagkakaroon din ng ingay. Kasi nga, ito palang kanyang bearing dito, yung wheel bearing, ilapit mo, ay sira na rin. Tignan nyo po yung palag ng wheel bearing. No? Ngayon, ang isa pa pong malaking problema dito mga kapatid, kaya ito ang nangyayari, pagka umilaw yung ABS, walang mararamdaman na problema doon sa kanyang ABS module. Gamitin mo lang dire-diretso lang, tapos ang usapan. Pero kapag yung fault ng ABS, pag dinilit sa scanner, ay nagkakaroon na ng problema kapag inapakan mo yung preno, gumagaralgal. Yung pala naman mga kapatid, ito pong tinatapatan itong sensor na to, ito po, magnetic po ito, at ito ay nakakabit dito po. Ayan. So nakapasok siya dyan para tumapat yung portion na to dito po sa multi-pole magnetic sensor. So iyan po ay metal, pero kung mapapansin nyo dito na medyo maayos, ang bawat isa po dyan, sa mga metal na ito, kaso naubos na nga, yung north-south, north-south, NS, 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 hanggang sa mabalot niya po yan, nung metal sensor po na yan. Kaso, pagdating dito, napudpud na siya, naubos na siya. Kaya yung isang sensor na pinagpalitan po namin, mga kapatid, halos maputol na rin po ito, kasi nga po, tumatama siya dito. Ang dahilan naman nun ay dahil po nasira yung kanyang bearing. Ayan, tingnan niyo po yung galaw ng bearing nito. Oh. Ayan. Kaya po nasira itong multi-pole magnetic sensor po na ito. So ang epekto nun sa ABS ay talagang magkakaroon ng problema yung ating ABS module. Dahil nga po, nagloloko yung reading nito pong sensor na to. At malaki po ang naging issue nun dito sa Fortuner po na ito, na kaya nakarating po ito mula Tacloban papunta po dito sa Antipolo. Ang sabi po doon sa Tacloban, kailangan ng palitan na ABS module. Kung chinek na po namin, ito nga pong kanyang gulong dito sa likod, itong kanyang axle, binunot namin yan para makita naman itong multi-pole magnetic sensor. Kasi nung binunot namin, yung kanyang ABS, yung pinalitan na una, ay halos maubos na. So ibig sabihin, sumasayad nga po. So, hindi pwedeng palitan mo lang ulit ng bagong sensor, mauubos ulit yun. Kaya kami ay nag-arrive na dito sa ganitong sitwasyon na binunot na namin itong kanyang axle at ayun, nakita nga po yung problema. Napakasimple sana, hindi na sana makakarating dito sa Antipolo kung dun sa Tacloban ay na-check na po itong problema na ito. At ang isa pa pong nakita namin bago namin kalasin to, napakadumi, puro kalawang po
ito pong kanyang axle, no? Yung assembly po na to, pati doon sa preno, puro kalawang. Siguro, nababaha ito doon sa kanilang lugar, tapos hindi napapalinis, kaya pati yung bearing nasira. At nung nasira na yung bearing, idinamay niya na po yung ABS. So, solve na tayo sa issue nito, sa problema nito. Tignan niyo yung kamay ko, parang may mga glitters, oh. Kasi nga po, nadurog po yung mga metal doon sa multipole magnetic sensor po na yon. Mga kapatid, mag-iingat po kayo, no, sa pagbili ng segunda manong sasakyan. Yung nag-viral po na yon na video, ayoko man panoorin yun, pero dahil sa maraming ang nagko-comment dito po sa nakaraang vlog ko, yung mga comments nila, pwede daw bang magbigay ako ng komento or kung anong masasabi ko daw doon. Sa totoo lang, yung usapan nila napakababa eh. Kasi kailangan maipaliwanag mo kung bakit nagkaganon. Hindi yung magkakaroon sila ng altercation. At naawa ako dun sa matandang mekaniko kasi hindi niya mai-express, hindi niya masabi talaga kung ano yung gusto niya sabihin. Kalimutan na po natin yan. Manood po kayo ng mga vlogs ko tungkol po dyan. Marami na po tayong ginawang vlogs pagdating sa radiator, pagdating sa cooling system, sa mga coolant na yan, sa overheating. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. No, sana po i-likes at i-share nyo po ang aking mga videos, pakipindot na rin po ang notification bell at siyempre, i-subscribe nyo po ang aking channel. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.